Maayong hapon, maayong gabi kaninyong tanan. Nalipay kaayo ako nga nagkauban kita karon. Apan mas nalipay pud ko nga naghuna-huna nga kining atong Advent recollection karon gitambungan usab sa atong mga igsuon nga wala nato mahiuban karon. Ang atong mga igsuon nga anaa sa lain-lain nga mga dapit sa atong diocese, kining atong recollection karon gikonektar nato sa radyo, sa telebisyon, sa Facebook ug sa uban mga social media. Daghan mensahe akong nadawat sa nanglabayng mga adlaw. Bishop, can you also speak English because we don't understand Cebuano? Ang akong pagsulti karon in English o Cebuano. Dili pa nako kaya ang kamayo. Kung inyong tanawon ang atong screen, unsay inyong makita? There are three characters that we can see on the screen. No, tulo ka mga hulagway o tulo ka mga tao. Ang una, si Maria. Ang ikaduha, si Jesus. O ang ikatulo, kinsa man na siya? Dili nato klaro ang iyang dagway. But we know that that is a person. Unsay imong manotice sa iya? Unsay inyong nakita? Ang iyang ulo adunay question mark. Adunay question mark. Ngano kaha? Ngano kaha nga ang tao nga nag-atubang kang Maria ug sa batang Jesus aduna may question mark ang iyang ulo. Tingali mga igsuon tungod kay kining atong panahon sa Adbyento, kining atong panahon sa pagsaulog sa umaabot nga Christmas. Tungod sa COVID-19, ingon og ang atong Advent, ang atong Christmas, puno sa mga pangutana. We have more questions this Christmas or this Advent than answers. Kinsay mga frontliners dinhi? Nabay mga frontliners dinhi? Palihog pataas kamot? Okay. Sige, dili nako pangutanon imong ngalan. Kung ikaw na
kanang maong tao diha. And then you are face to face with Jesus. Isip o sa ka frontliner, unsay imong gusto ipangutana kaniya? Ang akong ipangutana, first nga ipangutana sa sorry. It's fine. About sa sitwasyon na to karon, nga nung ani man gitubutan man ani nga mahitabo ang pandemic. Nga nung mahitabo kaning pandemic this year, nga nung wala man nahunong within just how many months, gipaabot man gyud year or more. Okay. Nga nung wala man ni mahunong. Thank you. Thank you. Ang usa ka question sa usa ka frontliner, nganong gitugot man sa Ginoo kining pandemic? Ug nganong iya pa mang paabton sa Pasko? Dili ba ang Pasko panahon sa kalipay? Dili ba ang Pasko panahon nga muadto kita sa atong mga barkada, sa atong mga miyembro sa pamilya nga layo kanato? And this is a time for great reunions, right? Mao kini ang panahon diin ang mga tao nga nagpuyo sa layo nga mga dapit will come together. Whether they have gifts or not, they will come together. Tungod kay ang Pasko para kanato, Pasko sa pamilya. Ang Pasko para kanato, panahon nga matambalan ang atong kamingaw. Mao kini ang panahon nga itunong sa atong mga igsuon nga nagtrabaho sa layo, abroad. Mag-file sila og leave aron mo uli sila dinhi. Apan karon, unsa kaha ang Pasko? We have questions. Kinsa ba'y mga negosyante dinhi? Dili ko mag-solicit. Ayaw ka bala ka. Kinsay muning kanindot sa wireless, no? Kinsay mga negosyante dinhi? Kinsa itong mga members sa Chamber of Commerce, dinhi, be? Sige. Ajul, unsa imong mga questions sa Ginoo karong panahona? Good evening, everyone. Ang ako question sa Ginoo karong panahona, mangutana ako sa iya nganong kaning pandemic nga grabe nga nakaapekto sa ato health at the same time sa ato ekonomiya. So murag dako kayo nga pangutana nga nganong dako man ang effect sa ato, ilabi na sa ato economy. Okay.
Wala lang siya maka-apekto sa relasyon, kundili naka-apekto siya sa atong panginabuhi. Ug mangutana kita, how can we exchange gifts this year? Nga bisan pagkaon, maglisod man kami. We have questions. Naatay mga estudyante dinhi nga naglisod sa ilang pagtuon karon. Unsa kay mga pangutana sa atong mga estudyante? If you are to ask Jesus this Christmas, what would be your question? Unsay imong ipangutana kaniya? Any volunteer? This is not online. You cannot hide. This is face-to-face class. Sige. Kini akong amiga. Sige. Unsa imong pangutana kang Jesus? Isip usa ka estudyante nga nakasinati og pandemic. Nasa gitugot na yon damuan mag-suffer sa pag-eskwela to the point na dili na maka-eskwelaan iban kay dili maka-afford ng online class. Okay. Mangutana siya kang Jesus, why do you allow this pandemic? Because in this pandemic, the poor students cannot afford to have internet connection. Pobre pa sila, samot pagid kalisod ang ilang kinabuhi. I'm sure all of us who are here have different questions to Jesus. And I can feel the emotions in those questions. Mabati nako ang pagbati nga mikuyog sa maong mga pangutana. Mabati nako ang kalisod. Mabati nako ang pagmahay. Apan mga igsuon, mauusab kini ang nahitabo sa Israel. Every time they are face to face with crisis, the first thing that Israel would do is to ask questions. Mangutana sila. Ang ilang pangutana, Ginoo, asa ka? O kung mag-anto sila, Ginoo, how long? How long are we going to suffer? Hangtod kanus a kami mag-antos. Hangtod kanus a kami magsulob niining mga mask. Hangtod kanus a kami magsimba nga taglayo bisan nga among miyembro sa pamilya. Apan ang maayong balita, mga igsuon, mao kini. In the very questions of Israel, nataw ang pagpangandoy sa Mesiyas.
their sufferings, ang ilang mga pag-antos, mao ang panahon sa pagkahimugso sa ilang damgo. Ang damgo nga moabot ang Mesiyas sa ilang kinabuhi. Mao nga ang Advent, gikan sa pinulungan nga Latin, Adventus, meaning coming. Pag-abot, pagpaabot. Apan kining Adbyento, adunay tulo ka klase, tulo ka matang. There are 3 kinds of Advent. The first coming. Kadtong pag-abot ni Jesus dinhi 2,000 years ago, ug kana ang atong sa ulugon karong Pasko. Miabot si Jesus dinhi isip atong Mesiyas. Apan aduna usab laing matang sa atong pagpaabot. And that is the second coming. That is the parousia, ang ikaduha nga pagbalik sa atong Ginoo. In between the first coming and the parousia, the second coming, the day of judgment, adunay ikatulo nga pagpaabot. O kana mao'y atong gitawag og existential in advance. Palihog din. Okay. Existential Advent. Okay. Unsa man ang existential Advent? Existential Advent mao kanang pag-abot ni Jesus sa atong kinabuhi, sa atong inadlaw-adlaw nga panahon. Kining atong panahon karon. Si Jesus moabot dinhi sa atong kinabuhi. Diha sa atong mga pangutana, diha sa atong mga kahuyang, diha sa atong mga kakulba, in our fears, in our joys, in our difficulties. Si Jesus moabot sa atong kinabuhi. Ug ang iyang pag-abot, dili nato mahibaluan kanusa. Apan, bisan unsa nga matang sa pag-abot o pagpaabot, whether it is first coming, second coming, or third coming, which is the existential coming of Jesus to our lives. Usara gayud ang buot ipasabot ni ini. Advent is not an expectation or coming of something. It is not about something. Advent is about someone. Someone. Maybe this time we're expecting for gifts. Naauntay akong pinaskuhan karon.
Naauntay akong madawat karon. Naaunta. Apan, ang mensahe sa Adbyento mao kini. It is not an expectation of something. It is the arrival of someone. Wala kita niya sa ari o gasa. We are not being promised of gifts. The promise is the giver will come. So Advent is not so much expectation of gifts. Advent is an expectation of the coming of the giver. The giver of the gifts. The giver of the things we need. The giver of what our heart so desires. Ang Adbyento mao ang pagpaabot sa pag-abot sa Ginoo. Allow me to share a video, a 2-minute video, bahin sa usa ka tawo nga gitawag sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Kadaghanan kanato nga mga hamtong na nakaila kaniya. But the young ones, tingali makadungog lang kamo sa istorya sa inyong mga ginikanan. But I think some of you welcome him when he came to our diocese, when he died. Ato siyang gidala dinhi from Cebu. Ang iyang birthday ni adtong December 10. Tingali mao kini ang panahon nga magpasalamat kita sa atong first Bishop of Tandag. Can we thank the first Bishop of Tandag who has now met the Lord. The Advent had ended. Iyan ang nahibalag ang Ginoo. And maybe at this point, we spend a short time for silence. And we pray for all those affected by COVID, especially those loved ones of ours nga namatay panahon ni ining maong pandemic. We pray for their families. We unite ourselves with their questions. And we strengthen them by our faith. Advent is God coming to us. God is coming to us. Karon ang atong pangutana. Unsa man ang sukaranan sa kalipay sa tao? Kanunay mangutana ang tao, unsa ba ang makapalipay kanako? Tingali ang estudyante malipay kung maayo ang inyong mga grado o tagaan mo og balon. Simple lang nga kalipay. O sugton mo sa inyong gipanguyaban.
makakita og trabaho, mahimong malampuson sa kinabuhi. Adunay tulo ka mga classical substitutes to happiness. Ingon og kini ang atong gituuhan nga makapalipay kanato. Una, nagtuo kita nga kung anaa kita ni ini, magmalipayon gayod kita. Mao nga daghan kaayo kanato nagsubo karon nga Pasko. Kay bisan na nga tong 13th month pay, naapil man natog invest nga walay payout. Daghan mga tao nga dili na halos matulog aron sila makatigom og daghan nga salapi. Sa dihang naghimo ako sa akong summer ministry sa US when I was studying in Rome, doon ako'y nahibalag nga usa ka Pilipino. Tigulang na siya, dugay na siya sa US. Ug nag-ingon siya, Father, my life is really foolishness. Usa ka binuang. Yun ako, ngano man. Binuang gayod. Kay nagtrabaho ako, mag-overtime ako, para dako ang akong sweldo. Ug unya, makapalit ako og maayo nga sakyanan. Tapos, makapalit ko og dako kaayo nga telebisyon. Og I am a witness to that tungod kay sa pagpalit niya, dito ako. Dako kaayo nga telebisyon. More than 100 inches. Dako kaayo siya. Pero nag-ingon siya, ang akong kinabuhi binuang. Tungod sa akong kakapoy, muadto ako sa balay muuli, dili naman ako makapananaw sa TV, kay kapoy na kaayo. Ang akong nindot nga sakyanan, ang akong driver ang magpahayahay, kay ako iyang sundon magbaklay, mag-exercise, kay diabetic naman ko. Father, I thought nga kung dunay akong mga bahandi, malipay na kaayo ako. Kung ang bahandi mao ang tinubdan sa tinuod nga kalipay, why do we hear rich people committing suicide? Dunay usa ka tawo nga nagduyan-duyan. Usa ka kabus nga tawo. Nagduyan-duyan siya. O dunay usa ka dato nga nakalabay kaniya, ingon siya, ikaw, wala kay trabaho? Pagtrabaho, aron mahayahay imong kinabuhi. Og nag-ingon dayon ang kabus, Sir, kung magtrabaho ko, unsa may mahitabo sa ako? Kung magtrabaho ka, na imong balay, unya, daghang kag pagkaon, o relax ka. Ingon ang kabus, kanina akong gibuhat, sir, kining pagduyan-duyan. Relax naman ko daan, sir. Ikaw, sir, mo'y magpahulay.
Joy is not found in riches. Joy is found in simplicity. Next, kung naatay gahom, mao nga pwede na to tamakan tanan basta naalang tay gahom. Sa balay, kinsa ba ang gamhanan sa balay? Kung mananaw mo og TV, sa unsang paagi nimo mahibaluan nga kini maoy pinakagamhanan sa tanan? Father, siya kanang nagunit sa remote. Yan ako. Dili, kung nagamit ka sa remote, ikaw ang pinakagamanan? No. Kanang moingon, ibalhin. Naasa imong remote pero naay nag-ingon, ibalhin. Imo nang kantahon sa video kay next. Oh. Sometimes we tend to believe that happiness can come from riches and power. Ikatulo, popularity. Mao nga kung dunay manlibak sa ato, bantay lang gid siya. Kung imong dauton ang akong dungog, bantay ka lang. O si Satanas ra ba maghatag ra ba gyud kanato og okasyon nga mangdaot kita sa uban, no? Maayo ang imong pagpanglaba, moabot dayon ang imong tabian nga silingan. Og mag-ingon, Mari, kabalo ka ba nga sikot? Og madunggan sa uban. Og dili na maayo ang relasyon. Daghan kayo ako mga followers. I am becoming more popular this time. Sa Facebook, daghan kayo nag-like sa ako. Daghan akong friends. I have 500 friends. 400 kanila wala pa nako sila makita. We are so attached with our names, with our fame, with our popularity. Mao nga ginganlan sila og mga substitutes tungod kay dili sila ang tinuod nga sukaranan sa kalibay. Gitawag siya nga classical tungod kay wala pagayod siya maluma. Buti pasabot, wala pa muundang pagpailad ang kalibutan that joy and happiness can come from all these substitutes. Apan kining tulo, dili maghatag og kalipay. Magdala ka nato ngadto sa atong gitawag og restlessness. Kanang dili mahimutang. Mura og sa sulod sa atong kasing-kasing, mura siya og puno pero hawang. Daghan kaayo akong nahuptan, but my heart seems so empty. Ug unsa man ang mga signs sa restlessness,
og sa kasing-kasing nga wala magmalipayon. Kini siya. Una, consumerism. Kanang pataka lang og palit, bisan og dili kinahanglan. Nakasulay man na ba kamo nga naglista kamo sa inyong gusto paliton og naay imong budget sa sulod sa imong bulsa o pitaka? O gunya, pag-abot nimo dito sa tindahan o sa mall, tabuon kadayon sa daghan kaayo nga mga attractive, very attractive items. Og mag-ingon ka, kini ganahan ko ani, kini ganahan ko ani. Og pag-uli nato sa balay, ang atong napalit, wala sa atong mga listahan. Nawala ang distinction between want and need, from need. Kini ang akong gikinahanglan. Consumerism. Bisan dili nako kinahanglan, gusto nako paliton. Makalabay ko sa ukay-ukayan. Palit ko kay 20 pesos lang. Sapatos, 200 lang. O kung atong tanawon atong mga aparador, puno sa mga butang nga dili na gani nato masuot. Tingali karon nga Christmas, panahon siguro pagbawas sa atong mga aparador nga dili na nato masirado kay puno na kaayo. Consumerism. Ikaduha, constant desire for something new. Bisag maayo pa ang akong cellphone, naay bag-o nga model. Palito na ko na siya. And you are happy. But after few months or a year, naana say lain nga model moabot, you become sad. Mura og naa kita sa kultura wherein we are always invited to be envious with what is new. Nabatay cellphone nga moabot na og 5 ka tuig, 6 ka tuig. Pito pa gani ni ako, Father. Katupang murag hupuan sa mais ba? Something new. Always something new. Ikatulo, instability, connected to the desire for always for something new. First semester, kini ang akong kurso. Sunod nga tuig, lain na pud ang akong kurso. Sunod nga tuig, sige lang, 4 ka tuig, sige lang mag first year. Karong simanaha, kini ang akong uyab. Sunod bulan, kini na usab. Dili pa gani mahuman ang usa ka balay, magtukod na sad og lain nga balay.
there is restlessness inside. Kanang gusto ta og daghan na atong buhaton. Dili ta mahilo na. There is no stable relationship. Ang timailhan kuno sa usa ka maayo nga tao, usa ka mature person, is the capacity to sustain relationships and friendships. Higala pa ba nato kadtong atong mga higala 30, 40, 50 years ago? The fourth one is overworking. Katong nakaila sa ako, basin mag-ingon, Bishop, are you telling yourself? Are you saying that to yourself? Tingali. But there is a difference between working and overworking. Overworking in order to be accepted. Overworking in order to be appreciated. Overworking to appease some guilt feelings. Usahay mahitabo sa atong relasyon sa Ginoo. Grabe atong trabaho sa simbahan tungod kay we are guilty of something. O gusto nato bayaran ang Ginoo aron pasayloon kita. Apan sa pagkatinuod, when we work not because we want God to appreciate us. Aron daygon kita niya. We work because God loves us. And our work is our expression and response of the love of God for us. We do not work in order to win God's love. No. Wala pa kita mo trabaho, gihigugma na kita sa Ginoo. Sama sa usa ka bata, sa usa ka anak, dili pa siya masugo, pero giatiman na siya sa iyang ginikanan. And then, the last one is unhealthy coping mechanisms. Makanotice ba mo, mga batanon, nga kung bisan ang dili kayo batanon, makanotice ba mo, kanusa ang panahon nga daghan kaayo manglupad nga text nga atong ipadala? It is those times when we are lonely. Kanang taas nga panahon kita mag-surf sa internet, mao kanang panahon that we feel empty. Kanang daghan tag mga alias sa atong Facebook, sa Instagram, daghan mga alias. We don't want to reveal our identity. Og nga naman, because we want to do something nga dili kita mailhan, kay dili siya maayo. Magsulod kita sa mga sites nga dili mga maayo. We thought that by entering into those internet sites, mawala ang atong mga kamingaw, mawala ang atong mga kaguol. But the more we enter into different sites in the internet, the more empty we become.
kamingaw dili mapuno sa mga butang sa kalibutan. Ug asa man di ay kung dili dinhi gikan ang tinuod nga kalipay, asa man gikan ang tinuod nga kalipay. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, siya nagkanayon. Atong basahon bi kusog. In the beginning, sa sinugdanan ang pulong diha na, ug ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. And the Word became flesh, ug ang pulong nahimong tao o nahimong karne, no? Nahimugso, ug nagpuyo uban kanato. Sa Griego nga pinulungan sa New Testament, ang New Testament ang original nga pulong pinulungan nga gigamit sa New Testament is Greek, no? Griego. Og ang atong ebanghelyo, ang atong Biblia, usa lang kapag hubad gikan sa Griego nga original nga pinulungan. Mao nga usahay ang atong translation, dili kaayo haom, dili makuha ang iyang tinuod nga kahulugan. Nganuman, sa original Greek word, no, nga gigamit sa Griego is logos, no? Logos. Dili ka ng rape, no? Dili. Sa Greek, it's logos. Ug unsa man ang meaning sa logos, dili siya pulong, not word, no? Dili pulong. Ang insakto nga translation, in the beginning was logos. It's not word, but the real translation should be meaning. Meaning. Kahulugan. Kahulugan. So, ang sakto nga translation is not in the beginning was the word. No. Ang sakto nga translation is in the beginning was meaning. Sa sinugdanan, mao ang kahulugan. Og ang kahulugan uban sa Dios. Og ang kahulugan mao ang Diyos. And the meaning became flesh and dwelt among us. Next. Sa ato pa, mga igsuon, ang atong kinabuhi, mahimo lamang makahuluganon kung kita mahimong suod ni Jesus. Ang kahulugan sa atong kinabuhi wala magagikan sa mga butang sa kalibutan, kundili diha sa atong pagpakigsuod kang Jesus. Riches, power, popularity. Unsa may tubag ni Jesus niini in riches. Nag-ingon siya, if you want to be happy, blessed are those who are poor,
For theirs is the kingdom of God. Unsa man ang tinuod nga kahulugan sa poor, kinsa man ang kining kabus sa Biblia. Una, mao kini silang mga tao nga wala gayoy nahut. Walay daghan nga mga kabtangan. They are the ones who are economically poor. Og tungod kay wala man sila'y gisaligan, ang buktong lamang nilang gisaligan, mao ang Dios. Bishop, kami nga mga dato, mahimo basab kami nga bulahan. Sa Jesus nag-ingon, kang San Mateo, kang San Lucas ka nga version, blessed are the poor, katong economic poverty. Pero para sa mga dato, nag-ingon usab si San Mateo, blessed are the poor in spirit. Kinsa man kining poor in spirit? Sila kadtong mga dato nga wala magsalig sa ilang mga kabtangan, kundili they recognize their dependence on God. Kinsa ang kabus? Ang kabus mao kadtong nagsalig sa Ginoo. I can be rich and I can be blessed for as long as my riches will not create a false independence on myself. Nga mahimo na nako paliton tanan, mahimo na nako huptan ang tanan, bisan ang mga pinakadato nga mga tao apektado sa COVID-19. Daghan mga tao nga mga gamhanan o mga adunahan nga namatay pinaagi sa COVID. Our riches cannot protect us. It is only the Lord. Power. Kung naa kay gahom, kung gamhanan ka, you will be happy. No. Ingon sa Jesus, it is not in power, but in obeying the will of God. Diha sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, malipay ikaw. Kung naa ka nagtrabaho sa gobyerno, and you are surrounded with corruption, and yet you obey God, you are blessed. You are happy. You live a joyful life. Kung manghilabot kita sa mga butang nga dili ato, dili mahilo na ang atong konsensya. Gusto kita matulog ug maayo nga unlan sa gabi. A good conscience is a good pillow. Ang hinlo nga konsensya mao ang maayo nga unlan aron kita mahinanok sa tibuok gabi. Obedience and popularity, humility. We may become popular, but we can remain humble. If we admit nga kung unsa kataasa nga atong naabot, dili nato maabot kung walay mga tao nga naghago alang kanato. A proud person is someone who reaches at the top and does not recognize that there are supporting structures in his very foundation. Ang usa ka mapaubsanon nga tao, usa ka tao nga tingali makaabot sa usa ka ang sa kinabuhi nga wala niya damha. Apan nagpabilin siya nga mapaubsanon,
tungod kay kanunay siyang nagtuo nga bisan unsa kamubo o kataas ang iyang naabot, dili niya kini maabot kung walay mga tao nga nagtabang kaniya. He will always remain humble. Kabalo ba kamo nga nag-abot ako sa grade 2, nga dili ko kabalo masulat. Og tingali mangutana kamo, Bishop, giyon sa man nimo pagpasar? Gikan man ko sa baryo nga eskwelahan. Tingali gipapasar ko kay kusog ko mo kalos og tubig. Kung suguon ko sa akong teacher mo, sugot ko. But I remember that I reached grade 2 without knowing how to write my name. You know, it's very humbling for me to admit that ilabi na nga obispo na ko karon. But I am not ashamed to say that. Because in saying that, I will be recognizing the people behind my life nga nagtudlo kanako pagsulat. Na-phobia ko tungod kay gipriso ko sa akong teacher sa grade 2. Kaya di lagi ko makasulat. Awa ko niya i-release after the class. Iya kong gipunish. O pag uli na ako sa balay, nagingon ko, Nay, dili na ko mag-eskwela. O ang akong nanay nagingon, ngano, dili ko kabalo magsulat. Dili ko makatake sa exam. Og tungod kay mananagat ang among pamilya, nag-ingon ko sa akong nanay, bahalag suguon ko nimo pagbaligya og isda, okay ra na sa ako, ayaw lang ko pa eskwelaha. Og gitago na ko ang akong tanan, mga school supplies, materials. Suroy ko sa isda. Kada buntag, suroy ko sa isda. Basta dili lang ko pa eskwelahon. Apan, matingala ang akong nanay kay kada uli na ko, walay mabilin nga isda. Mahurot yun. Og para mahurot ang imong isda, kinahanglan nga imo na siyang isinggit. Magbaligya ka sa isda karon kay murag class naman kay nanay ko bitaw, nanay mga speakers ba, no? Oh. Class na kay karon pero sa una kinahanglan nimo isinggit. Isda, isda, tamban, presko pa, kuskun gani mo na, iprolong ni mo na para madunggan ka. Mo siguro dako akong tingog, no? Tungod kay na-train ko pagbaligyag isda. And then, after some time, naluoy siguro akong nanay sa ako. Iya kong gitawag. Ang akong angga, loloy. Pero atong panahon na, looy kay ko, no? Si loloy, looy kaayo. Ingon akong nanay, Loy, asa to imong lapis o kay grade 2 man di lapis pa o imong notebook papel nimo. Yun ako nga ambot wala na ko nakabalo. Yung siya pangita pagpangita na ko nanay ni aranay. Yung siya nga lingkod ka, lingkod ko. Yung siya nga guniti ang imong lapis. Gunita na ako. Isa isulat imong ngalan. Hinako. Hila ko. Dili ko kamao.
Ingon siya, sayon raman na imo ngalan. Iyang gigunita ng akong kamot, ug iyang gigiyahan ng akong kamot, R-A-U-L. D-A-E-L. What I did not learn for 2 years, I learned in 5 minutes. Sayon ra makakaton kung ang atong kamot hawiran sa mga kamot nga nahigugma. We learn faster if our hands are being held by someone who loves us. Ingon ang akong nanay, balik na kaugma sa pag-eskwela. Og nagbalik ko. Og hinay-hinay nakabalo ko. Ugo niya, nag-grade 3 ko. Naka-honor ko, pero iwit. Pero okay na lang. Gikan sa dili maayo mo sulat, naka-honor, bisag katapusan. Padayon. Pag-graduate sa elementary, dito na. Pag-graduate sa high school, taas na. Sulod sa pagkapari. After 4 years sa pagkapari, gipa-eskwela ko dito sa Loyola School of Theology sa Ateneo de Manila University. Pagkahuman, nagbalik ko sa seminaryo og nagtudlo. Ang usa ka bata nga dili ka maong magsulat, karon nagtudlo na. Gipa-eskwela pagyud ko sa gawas sa Roma. Pero bisan unsa kalayo ang akong naabot, I will never forget that hand. I will never forget that hand. That is why when I taught in the seminary, kung dunay estudyante nga maglisod, dili nako sila hadlokon. I want to assure them that even if they do not know, it is fine. Bisan og nabagsak sila, okay lang. Basta magtuon lang. We have students. Maybe there are teachers here. I'm sure there are many teachers watching now and parents. Please be gentle with your children. Because you do not know nga ang imong anak nga naglisod karon, nga usahay lisod nimo siya sabton, will one day
you will be very proud of. And why are we doing that? Ato ka nang gihimo for them to experience that the Lord has come. Nag-abot na ang Ginoo. Nag-abot na ang Ginoo sa atong balay. Panahon sa COVID, nag-abot ang Ginoo sa atong balay. First time kita nga nahiusa sa atong balay. First time kita nga nag-ampo sa atong balay. First time kita nga nagsimba, isip o sa kapamilya, sulod sa atong balay. First time kita nagrosaryo, uban sa atong pamilya. Og si Papa pa, si Tatay pa ang nag-lead. Lisod ang kinabuhi. Wala kita'y gahom. We feel so helpless. But the Lord is with us. Ug mao kana ang maayong balita kanato, mga igsuon. The Lord has come. And He will dwell among us. Magpuyo siya uban kanato. Dili lang siya moabot og magbisita lang. Ang Ginoo moabot og magpuyo uban kanato. Og muuban siya panahon sa atong mga kahadlok sa COVID. Muuban siya sa atong mga kagutom. Muuban siya sa atong mga kabalaka. Muuban siya sa atong mga kaguol. Kay ang tanan nga atong nasinati, iya usab nga nasinati. Mao nga karon, kini nga Adbyento o kini nga Christmas is a different Advent and Christmas. It is very different because this is the first time that we will focus not on the gifts but on the giver. Si Jesus nga mao'y nagdala sa kahupayan o tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Atong sumadahon kining atong pag-inambitay karon